Good morning! Ngayon nga pala ang araw na magkakaroon ng dental clinic or dental check ang mga players sa Tabon Port. Ibig sabihin, kailangan nilang tumawid palabas ng Boracay Island papuntang Tabon Port. Dahil bukas na ang kanilang elimination sa badminton, kinakailangan na nilang umalis today pero babalik din naman sila mamaya pagkatapos ng dental. Morning. Love you. So today is almost 6. May district meet kasi ang anak ko. So maaga ako nagising. Actually, ginising ako ni babe. Ngayon, nagluluto na ako ng pakainin muna ng anak ko. Kailangan ko siya pakainin kasi tatawid siya. Okay. Papakainin ko siya ng breakfast kasi tatawid sila ng mainland. Kailangan nila magpambot para hindi din siya magsuka-suka sa pambot. Yan ang breakfast ng anak ko. Sunod naman ako sa kanya sa mainland. Kailangan niya lang mauna doon kasi kasama niya teachers tsaka kapwa niyang players badminton. This is your shoes. I put it here in the red tag. Put your snacks in this zipper. Magkikita sila sa school 6:30. The time now is 6:05. Your badminton racket is also here. Okay? So, biglang umulan. Nag-uusap-usap pa ngayon sa GC kung matutuloy ba o hindi. Kasi may bagong bagyo nga daw na dumating ulit or kakapasok lang. So, matutuloy kasi hindi naman daw malakas at maalon doon sa mainland. Dito lang daw sa amin sa Boracay. Come on up, let's go. I will take you to school. Ihahatid ko na ang anak ko sa school. Tara, maulan-ulan pa talaga. Pero matutuloy daw kasi eh. Nandito na nga lahat ng player badminton sa school at ito nagpe-pray na sila para sa kanilang pag-alis. Dahil nga maulan, sa Tabon Port muna sila didiretso at nandito na rin ang e-trike na sasakyan nila. Later, okay? Bakit ko kalimutan? Punta ka lang kayo dyan sa may alinghay. Dito na ako sa bahay. Nakaalis na rin sila. Ganito pala ang pakiramdam, no? Ngayon, mas naintindihan ko si mama. Si mama kasi noon, ayaw niya na mahiwalay kami sa tabi niya. Ayaw niya na mapunta kami sa malayo para magtrabaho. Gusto niya magkalapit-lapit lang kami, ganun. Pero ako yung may gusto na magtrabaho sa malayo dito nga sa Boracay, kaya napunta ako dito noon. Ngayon alam ko na ang pakiramdam. Kasi alam mo yung nakikita mo na sasakay ng sasakyan ng anak mo. Tapos yung feeling mo sa loob na parang iiyak ka na nalulungkot ka na hindi mo maintindihan, mixed emotion. Ngayon ko lang mas naintindihan si mama. Ganito palang pakiramdam. Ngayon magpe-prepare na ako ng pagkain ni Jan at ng pagkain ng kapatid ko at ng lunch ng anak ko na dadalhin doon. Dahil may iniinom si babe na gamot at mga vitamins, dito ko rin ilalagay sa lagayan at pinagsama ko na rin lahat. Alam na din naman ni babe kung paano ito inumin isa-isa. Syempre, nag-iwan na rin ako ng note para sa kanya. So, ito ang magiging lunch ng anak ko. Meron siyang ham. Pinagkakat ko na ng ganito. Nagawa din ako ng fried chicken. Chicken breast to. At dahil naglalaro siya, kailangan niya kumain ng marami. So, brown rice ang dala ko. Lalagyan ko rin siya ng banana, of course. Kanitong maliit na At ayan na nga sa lamisa ang kanyang mga gamot at ito din ang kanyang pamahaw na ginawa ko, itlog, sausage, tsaka tinapay na may butter at tsaka strawberry. Ito naman yung sa anak ko. At ito naman ang sa kapatid ko, maglalagay na lang siya ng kanin dyan kung gusto niya. At nasa lamisa na rin ang prutas kung gusto nila bidab kumain. If you need help, just call me, okay? Yeah. Your medicine and foods are there on the table. Love you. Love you too, darling. See you later. Yeah. Paalis na ako.
So, nag-prepare na ako, hinanda ko ng lahat bago ako umalis. Nagpaalam na rin ako kay Jan. So, ngayon paalis na ako. Ngayon ay nasa e-trike na kami, may kasama nga pala ako isang mami. Dahil pareho lang ang laro na sinalihan ng anak namin sa school. Tumigil nga kami sa McDonald dahil sabi niya ay bibilhan niya daw ng pagkain ng anak niya hanggang sa naalala ko wala pala ako pang lunch o 'di ba naalala ko ang pagkain ng anak ko pero hindi ko naalala wala pala akong pagkain. Ano ako doon pagutom lang. Buti na lang pala at naalala niya na bumaba ng McDonald dahil kung hindi pati si Inday ay nagutuman. Medyo gaulan na. Dito ay naglista na ako ng aking pangalan at nagkuha na rin ng ticket boat number at saka nakasakay na nga kami dito sa pambot. Sakto naman na habang nandito kami sa pambot ay naku bumuhos ang malakas na ulan. Ay ay ay, paano na yan? Talaga. Punasin na lang pa ang paglag. Di ng kantin, dire. Gamay ka ba mo kami nito? Ay! Gaulan naman! Gabilihan sa may dalagin court. Nasa kabay court ng mga. Sabon, na lang sigurong pa yung Mahangin na ka? Kaya badminton na kami ma'am. Nung medyo tumila ang ulan ng pakonte, umalis na rin ang tricycle hanggang sa naabutan namin na ito na nga ay naglalaro na ang aming mga anak. Ito nga pala ang elimination day nila. So ito ang first day ng district meet. Bale, kung mananalo sila dito sa elimination day ay pwede silang magstay at dito na lang matulog. Kung matalo naman ay pwede na ulit bumalik ng isla sa Boracay. Kaya dito naglalaro na ang aming mga anak. Naku, alam nyo dati pangarap ko maging badminton athlete pero hindi yun natupad. Ngayon masaya ako sa anak ko dahil siya ang tumupad ng pangarap ko noon. Good morning! Today is Monday. District meet pa rin ng mga bata. And today ay may parid sila sa mainland. Kaya nagising ako ng madaling araw ngayon kasi nagpiprepare na ako ng breakfast ng anak ko. Time check is eksaktong 4 o'clock in the morning. Ang call time kasi namin ay alas 5. So after magkain ng anak ko ay magpiprepare na rin kami. So ito ang susuotin nila ngayon. Yung uniform na pang badminton tsaka yung ID. Badminton athlete kasi ang anak ko. And itong PE pants nila. Good morning, son. Good morning. So mag-aasikaso lang ako guys and I'll see you later. Noong gabi pa lang, nagpaalam na nga ako kay babe na aalis kami ng anak ko madaling araw. At ito, nagising din siya bago kami umalis. Kaya nakapagpaalam kami ng maayos sa isa't isa. Pagkatapos ka pala ng program sa school, ay babalik din naman kami kaagad ng anak ko dito sa Boracay. Pero syempre, iba pa rin talaga na nagpapaalam ng maayos. At habang wala naman kami ng anak ko, ang magiging kasama nga pala ni Bib dito ay ang kapatid ko. Syempre, hindi rin naman ako aalis kung alam ko na walang maiiwan dito kay Jan. Lalo na kung siya lang mag-isa. And now we are ready to go. Yan. Thank you. Put in the bag. Get some more there. Close the gate, son, and open the main gate, okay? So, magmumotor lang kami papuntang City Mall. Tapos, iwanan ko na lang ang motor ko sa City Mall. Tapos, mag-e-trike na lang kami papunta sa Tabon Port. Nandito na kami sa City Mall. Yan. May aso na nag-haul. So, nandito na kami sa City Mall. Maghihintay na lang kami ng e-trike. Kung wala kaming e-trike na masakyan, baka pupunta na lang kami sa school ng anak ko para sabay-sabay na lang sa mga teachers. Ito na kami sa Tambisaan Port. Naghihintay na lang kami ng mga teachers at classmates ng anak ko. Kakatawag ko lang din sa teachers and papunta na raw dito sila.
Habang naghihintay kami sa mga teachers at classmates ng anak ko, may nakikita na rin ako iba-ibang estudyante na mga naka-costume, gawa nga ng magpaparade sila ngayong araw. Mauuna na lang daw kami sa Balusbos at doon na lang magkita-kita. Kuha na kami ng boat number. Anda na mga kasama ng anak ko sa school. Dito na kami sa Tabon Port. Sasakay na lang kami ng tricycle. Nauna na lang kami kasi ang mga teachers meron silang sasakyan. Ha? Ma-tricycle kita, gang. Nauna na lang kami sa Balusbos. Nak, nauna ka dito, nak. Oh. Hello! At nakalis na rin ang tricycle na sinakyan namin papuntang Balusbos Court, kung saan ay doon magkita-kita bago mag-start ang parade. Pagkatapos nga ng paghihintay, nagsimula na nga ang parade at nauna ang mga school ng Boracay. Nauna na nga ang Balabag Elementary School dito sa pagparade, and then sinundan pa ng ibang school na galing sa Boracay. Bali, 16 na paaralan ang maglalaban nga pala para sa district meet. Bali, 3 laro lang pala ang sinalihan ng school ng anak ko, badminton, chess, at table tennis. At ito na nga, Mogay, go Mogay, kaya nyo yan kids. Good luck teachers and good luck kids. First time nga rin pala may experience ng anak ko ang parade, kaya ito hinayaan ko na siya na may experience niya at kahit maulan, pinasali ko pa rin siya. Ang mahalaga na experience niya at syempre masaya din siya. Dahil badminton ang laro niya, pinaliwanag namin ni daddy niya manalo matalo, ang mahalaga ay nag-enjoy siya at na-experience niya ang mga ito. Balik na tayo sa parade. Dito naman sa parade, nagpatuloy nga ang mga bata hanggang sa makaabot lang sila ng court. At ito na nga ang Mogay, ayan na sila naglalakad sila sa ilalim ng init. Buti nga at uminit kaysa sa umulan kasi magkakasakit ang mga bata. Kahit gustuhin ko man videohan sila sa malapitan, hindi pwede kasi sa loob ng court nila na parang stadium ay walang upuan. At dito nga nakahanap ako ng tsansa na makapasok para ayan, ma-videohan sila. Kawawang mga bata nakatiis sa init. Pero sige lang, ganyan talaga. Huwag kayo mag-alala kids dahil alam na namin yan, na-experience na namin yan sa school eh. Pero buti na nga lang na kahit mainit, kahit papaano ay may hangin naman. At bilang hudyat sa nalalapit na pagtatapos ng program ngayong araw, ibinaba na rin ang mga flags. Ito pala ang iba-ibang flags. Ayan, ang cute. At hanggang dito na lang muna.